Napabuga pa siya ng hangin upang kalamayin ang kanyang sarili habang pinagmamasdan ng paglapit ng kanyang sekretary. Kasunod ang mabagal na taxi na kanyang kinuha upang kanilang sakyan. Ginugulo siya ng gusto ng kanyang puso at isipan. "Sir, narito na po ang taxi." Anitong binuksan ng pintuan noon sa gilid. Muli pang sumulyap si Brixton sa loob ng hospital na para bang kapag ginawa niya yon ay makikita niya si Seska. Kung gugustuhin niya ay pwede naman siyang pumasok sa loob. Kaya lang, ano bang gagawin niya doon? Wala naman. Magmumukha lang siyang engot kapag ginawa. Thanks. Inabala ng binata ang kanyang sarili. Pagdating sa opisina upang itaboy ang mga naiisip niya, namalaya na lang niya na alas 8 na pala ng gabi. Nakadalawang tawag na rin ng kanyang ina, ngunit sinabi niyang may tinatapos pa siya, kaya maya-maya pa. Pinauwi na rin niya ang kanyang sekretary na noong una ay nag-alangan na iwan siya. Subalit sa bandang huli ay napilit niya pa rin itong umuwi na. Pagkaalis nito ay umalis din siya. Brixton drove in the streets at night, wandering aimlessly for a long time. Pagkaraan ng ilang sandali, natagpuan na lang niyang kanyang sasakyan na pinaparada ilang dipang layo sa maliit na villa. Tahanan yun ni Benedict. Hindi siya nahirapan na hanapin yun dahil minsan na nagpatid si Seska sa lugar na yon. At natatandaan niya pang daan noon. Inabanti pa ng konti ni Brixton ang sasakyan upang matanaw niyang loob ng bakuran nito. May white railings yun at well-trimmed na birding mga Bermuda grass. Maliwanag ang paligid noon kung kaya naman tanaw niya rin ang doghouse. Sa bakuran, may alagang golden retriever si Benedict. Naghihintay pa ng ilang sandali si Brixton doon na parang siguradong makikita niya si Seska. Napag-alaman niya na doon na muna pansamantalang nakatira ang dating nobya sa halip na umuwi ito sa kanilang lumang villa. Sa luma niyang apartment umakyat ng Baguio upang makasama niya ditong mga magulang. Hindi na doon nagtaka pa si Brixton. Sobrang close kasi nila. Hindi na lang sana siya umalis ng apartment muna kung dito lang pala siya titira. Mas safe doon. Mas convenient ang lahat ng establishment. Bakit kailangan manatili siya kasama si Benedict? Kahit na mukha itong mabait at manager niya. Lalaki pa rin si Benedict. Hindi niya pa rin pagkakatiwalaan kahit na matagal ng panahon na silang magkakilala. Yun ang bumubulabog sa isipan ni Brixton nang malaman niyang piniling sumulok ni Seska sa tahanan ng manager niya. Pansamantala, ngunit paano kung gawin niyang advantage na naman yon? Napaayos ng upo si Brixton nang matanaw niyang bumukas ng main door. Lumabas ang babaeng inaabangan niya kasamang aso na tumatalon-talon sa kanyang gilid. Nakasuot pa rin ng jacket ang dalaga, ngunit nakapantulog nito ng mga sandaling yon. Nagmukha tuloy na payat. Dinala niyang aso sa kanyang doghouse at kapag daka ay hinaplos nitong ulo nito. Gustong-gusto siya ng aso na paulit-ulit tinidilaan ng kanyang kamay. Wala sa sariling napangiti si Brixton na makita niyang ngumiti na doon si Seska at naupo na sa harapan ng aso na naupo na rin at kiniya ang dalaga. "Hindi ka pa ba inaantok? Gusto mo pa bang maglaro tayo?" Tanong niya sa mahinang boses. Bumatok ang aso ng 3 sunod-sunod sa tono na excited sa sinabi ni Seska. "But before that, pwede ba kitang ihag? Malungkot ako. Can you give me a hug for a minute, ha?" Muli niyang tanong sa aso na walang tigil ang galaw ng buntot nito habang nakatingin pa rin kay Seska. Niyakap nga siya ng babae sa leeg. Tanawin na hindi na matagalan pa ni Brixton. Nag-iwas siya ng tingin habang kinukurap ang mga mata upang supilin lang ang nagbabadya niyang mga luha ng guilt. Natatandaan niyang request sa kanya ni Seska noon na gusto niya umano ng aso para kung sakali na hindi siya pupunta ay meron siyang makakasama. Kagaya na lang ng kanyang nakikita. Ngunit paano pa mangyayari ito kung iniwan niya na hindi pa man lang nabibilhan ng aso? Kung ngayon niya naman ito bibilihan, sigurado siyang hindi na rin yung tatanggapin pa ng babae. "Hindi ko sinasabi na bilhan mo ko dahil alam kong pricey yon, Brix. Willing naman ako mag-share. Tapos na ako nang bahala sa vet niya and food. Kung wala ka namang enough funds for the dog, kahit ako na lang ang magbayad. Basta, samahan mo kung pumili kung alin sa kanila." Walang sigla pang ngumiti si Brixton na muling ibinalik ang paningin sa loob ng bakuran. Mukhang tinupad ni Benedict ang hiling nito sa kanya noon. Malamang ay mas mamahalin ni Seska ang asong yon kahit hindi na sa kanya at ibang lalaki ang siyang nagpalaki. Dapat talaga binilhan niya na ito. Ang dami kong sinayang na pagkakataon. Sana nilubos-lubos ko ng mga gusto niya noon. Tahimik pa rin na pinapanood siya ni Brixton.
Ang makitang tanawin yun, pakiramdam niya dahan-dahan na binabaunan ng mga karayom ang kanyang puso. Ilang beses niya na ring naisip na bumaba ng sasakyan upang puntahan siya at kunin sa loob ng bakuran. Iuwi siya sa kanila at habang buhay na lang na itago. Bahala na kung magalit ang kanyang ina, oras na malaman ito. Basta magkasama pa rin sila. Hinawakan na ni Brixton ang kanyang puso at maring ipinikit ang kanyang mga mata. Kailangan niyang pigilan ng sarili dahil kung hindi, magugulong pamilya niya. Magagalit ang mommy niya kahit pa sinabi nitong malaya siyang magmahal ng ibang babae. Kahit pa mukhang natanggap na nito ang existence ni Seska na inalagaan ng Tito Conrad niya, hindi pa rin maaalis dito na mapagbalik tanaw sa kanyang nakaraan kagaya ng nangyari kanina nang masilayan ito sa ospital. Isn't the result now that you wanted when you approached her in the first place? Tama lang ito. Hindi kami bagay na dalawa. Ibang babae ang nakalaan sa akin at ibang lalaki sa kanya. Maaaring si Benedict nang para sa kanya o ibang lalaki na marapat ko nang tanggapin ngayon. Isinara na ni Brixton ang bintana ng kanyang sasakyan at walang lingon na pinaalis na yun doon. Kung tatagal pa siya, baka talagang bumaba na siya at mawala sa tamang katinuan na magdesisyon dito. Pagkaraan ng ilang sandali, bumukas muli ang pintuan at niluwa noon si Benedict. Lumaki rin siya sa ibang bansa kung saan ay may malamig na klima kung kaya naman sanay siya sa mababang temperature. Pagkatapos ng malakas na buhos ng ulan, his long legs were so long that they defied heaven and earth. He stood under the porch light and stared at Seska. Nung una niyang makilalang babae, natatandaan niya na sobrang tahimik nito. Napagkamalan niya pang ang pipe kung hindi lang nagsalita. Matanda lang siya ng 1 taon sa kanya. Sa unang beses na lumapat ang mga mata niya sa kanya, nakita niya kaagad ang kakaibang ganda nito at ang husay ng kanyang talento. Huminga siya ng malalim, wala siyang planong makialam sa kung anong relasyon na meron ito kay Natalia Barcelo. Subalit ngayong hiwalay na sila, kinakailangan niya maging matatag na sandalan para sa babae. Ganun pa man ay ayaw pa rin niyang sabihin kung sino talagang naging karelasyon nito sa dalaga. They had already broken up, so it was just a mistake. Hindi niya napalalakihin pa yon. Seska, malambing at mahinang tawag niya na sa pangalan ng dalaga. Bumitaw sa yakap sa asong dalaga at nilingon ng tumawag ng pangalan niya. Tumawag ang mami mo. Sinagot ko ang cellphone mo na naiwan sa loob. Sabi niya, pupunta raw siya dito bukas upang bisitahin ka. Pagbibigay alam niya doon na humakbang na palapit sa kinaroroonan nito. Panandali ang natigilan si Seska. Hindi siya pwedeng makita ng kanyang ina na nalulungkot. Kailangan niyang umayos. Sinabi mo ba sa kanyang nangyari? Umiling si Benedict. Alam niya kung anong agad ang tinutukoy ng babae. Broken-hearted siya. Mag-aalala kasi ang matanda na baka bumalik ang kanyang dating sakit kapag hindi niya yun kinaya. Dapat hindi nila malaman ang pinagdadaanan. Wala akong sinabi. Pero kailangan mong uminom ng gamot. Binigay ng doktor. Ayon sa check-up nito, sobrang emotional ang babae at may tendency na magkaroon na naman ng depression. Ang marinig pa lang yon, sobrang nag-aalala na si Benedict para sa babae. Kung kaya naman lagi niya itong pinapaalalahanan na marami nagmamahal sa kanya. Ilang taon na rin ang lumipas mula nang gumaling siya sa kanyang sakit. Alam ni Benedict ang lahat ng yon dahil naging open din sa kanyang babae mula nang hawakan niya ito at maging manager. Tuloy-tuloy na sana yon kung hindi dahil kay Brixton. Hindi alam ni Benedict ang history ng pamilya ni Brixton at Seska. Kung kaya naman ang nasa isip lang niya ay trip lang yun ng anak ng isang mayaman dahil maganda nga naman si Seska. Matapos na makuhang gusto ay mang-iiwan. Hindi na yun bago sa pandinig ni Benedict. Halika na, pumasok na tayo sa loob at nang makainom ka na ng gamot. Masunurin na tumayo si Seska at muli pang niyakap ng ilang segundong aso. Marahang tinapik ni Benedict ang balikat ng dalaga. Nang makalapit na sa kanyang banda, magkasunod na silang pumasok doon matapos na mag-good night sa aso na kumahol lang bilang tugon nito sa kanila. Kailangan mong alagaan ang mental health mo. Hindi ka pwedeng bumalik sa dating ikaw. Sambit pa ni Benedict habang nagsasalin ng tubig sa baso na nasa palad na ni Seska ang kanyang gamot. Alam mo yun kung bakit hindi ba? Tumango lang si Seska. Tinanggap niya ng baso at tahimik na ininom ang gamot. Madaling kausap si Seska, mabilis itong pasunurin. Ang tanging rebellious thing na nagawa nito habang minamanage niya ay malamang ang makipagrelasyon kay Brixton na tumagal pa ng 1 taon. Kung nakinig lang sa kanyang dalaga noon, hindi sana ito nasasaktan ngayon. Ayaw na ayaw niya sa lalaki.
Sinabi niya ng dahilan niya ay makakaapekto ito sa kanyang concentration sa propesyon. Ngunit alam naman niya na hindi dahil mas na-inspired pa nga ito ng dalaga doon. I promise, Benedict, hindi magiging hadlang ang relasyon namin sa trabaho ko. Kung alam niya lang nahahantong sila sa hiwalayan, sana iginit niya na hindi pwede ito noon. Ngunit ano pa nga bang magagawa niya? Nangyari na, dumating ng kinatatakutan niya noon, ang masaktan si Seska. Hindi lang yun, iniwan pa talaga siya ng talimpandas na lalaki na porket may itsura at mayaman. Napakayabang pa sa kanya. Okay na? Tumango lang si Seska kung kaya naman kinuha niya ng hawak nitong baso na may kalahating tubig pang laman at tumakbang na patungo ng kusina upang dalhin yun sa lababo. Natigilan siya sa paghakbang, ngunit hindi siya lumingon nang marinig niya ang sunod namang sinabi ni Seska. Litanya na sana'y makaya nitong mapapanindigan. Kakalimutan ko na siya, Benedict. Kaya ko namang gawin ang bagay na yon, hindi ba? Kaya ko siyang kalimutan. Oo naman. Masaya ka naman noong wala siya sa buhay mo. Isipin mo na lang na dumaan lang siya. O kung hindi ay parang piraso ng mga ginuguhit mo na natapunan ng tubig o kape. Kailangang itapon sa basurahan at gumuhit ng panibago. Gawin mo rin siyang motivation para mas maging matapang at matatag ka, Seska. Maari mo siyang iyakan, pero dapat ay ilang araw lang. Tugon ni Benedict na hindi pa rin lumilingon. Natatakot siya na makita itong umiiyak muli. Pagkasabi nun ay umakbang na si Benedict patungo ng kusina upang tanggalin ang kanyang stress. Ay kinailangan niyang manigarilyo ng kahit isang piraso. God knows how much he wanted to give Natalia Barcelo a good beating at that moment upang maiganti ang pananakit nito kay Seska. Paano nito nagawang saktan ng kagaya ni Seska na ang tanging naging kasalanan lang naman ay ang mahalin siya? Wala naman itong kabalbalan na ginagawa. Buhos nga sa lalaking atensyon noon ng dalaga. Hindi siya makasingit. Wala na siyang ibang mahihiling pa. Nasa kay Francesca Navarro ng lahat ng ugali na hinahangad ng mga lalaki. Maliban na lang si hindi ito masocialize sa ibang taong dahil sa trauma. Pagsisisihan mong ginawa mong ito, Natalia Barcelo, sa kanya. Sisiguraduhin ko na kung anong sakit ang ibinigay mo sa kanya. Doble mong mararamdaman yon. Bitaw niya ng salita kahit na hindi niya na alam kung paano ito magagawa sa lalaki na hindi nadadamay si Seska. Kinabukasan, sinundo ni Benedict ang ina ni Seska sa bus terminal sa Cubao. Mas malapit kasi yon sa kanyang tahanan at hindi gaanong traffic ang dadaanan. Hindi niya nasama si Seska. Natulog pa ng mga sandaling yon. Hindi niya na ito inabala pa. Alam din naman niya na hindi sasamang babae. Ayaw niya sa maraming tao. Minsan nga naiisip niya na allergy siya sa mga tao dahil sa ugaling yun. Sa loob pa lang ng sasakyan ay nagtanong ng ginang sa lagay ng anak. Huwag po kayo mag-alala, tita. Okay lang po si Seska. Marahil ay dalang papalit-palit ng panahon kung kaya ganon din ang mood swings niya. Okay lang naman po siya. Totoo po yun. Napahinga ng malalim ang ginang. Ang akala niya mapupuno siya ng pag-aalala. Nag-aalala kami ng daddy niya sa kanya. Lalo pat mag-isa lang siya dito sa Manila. Ayaw naman niya na mag-settle sa Baguio dahil sabi niya ay mas convenient kapag nandito siya. Mabuti na lang at nariyan ka upang alagaan at damayan siya. Kung wala ka, baka pinili na namin dito na lang din manirahan para lang magkaroon siya ng kasama. Alam ng ginang at ng kanyang asawa ay magkasama sila ngayon sa isang tahanan na madalas naman nilang ginagawa noon lalo na kapag nagkakasakit si Seska at kinakailangan ito ng mag-aalaga. Kaya naman panatag din ang loob ng mag-asawa. Oo, may apartment si Seska na narating na rin ng kanyang mga magulang. Naroon ang mga gamit niyang iba. Dapat lang pong alagaan ko siya, tita. Francisca Navarro is my god of wealth. Hindi ni exaggeration ni Benedict. Seska sa top designer in the industry. Maraming mga celebrities, models at kilalang mga tao sa lipunan ang nagpapadesign sa kanya ng mga damit. She earns a lot of money every year at syempre malaki rin ang komisyon na nakukuha sa mga yun ni Benedict. Kung kaya nasabi niya itong god of wealth na siyang tunay naman. Natawa lang ang ginang. Hindi naman lingid sa kanilang kaalaman yun. Sinabihan nga niya na bumalik na si Seska sa villa na binili ng dating governor noong bata pa lang ito at mag-hire na lang ng mga nakakasama niya. Ngunit ganoon na lang ang tanggi ng dalaga. Ayaw niya na doon. Ayaw niya rin nakasama ng dahil sa mga naging trauma ng dalaga noon. Kung gugustuhin ko pong kumuha ng place sa titirahan, new place na lang po, mommy. Naintindihan naman yun ng ginang dahil sa hindi nito magandang karanasan nung kabataan. Kaya hindi na pinilit pa.
Nasa labas na ng bakuran si Seska. Palakad-lakad sa labas at inip na naghihintay ng sapiti nila ang tahanan ni Benedict. Malapad ng ngiti niya habang tinatanaw ang pagpasok ng kanyang ina. Nauuna si Benedict na may bitbit na malaking bag na malamang ay mga gulayin at kung ano-anong pagkain na dala ng kanyang ina mula sa Baguio. Mom, takbo na ni Seska na sinalubong ng ina ng mahigpit na yakap. Naluluhang ginantihan naman siya ng ginang na hinagod na kaagad ang ulo na madalas itong ginagawa sa anak. Hinalikan niya pang magkabilang pisngi ng dalaga na nakanguso na si ina. Makikitang sobrang namiss na lang bawat isa. Kumusta ka, Seska? Bakit parang pumayat ka kumpara nung huli tayo nagkita? Nagpapalipas ka ng gutom? Hindi ka kumakain sa tamang oras ano? Malambing ang boses ng ginang na tanong na pinabulaanan ni Seska sa pamamagitan ng mga pag-iling niya. Miss na kita at syempre, miss ka na rin ng daddy mo. Humigpit pang yakap ni Seska sa ina. Siya rin, miss na rin silang yumakap sa kanyang pagkatao noon. Kahit pahalos talikuran niya siya ng buong mundo. Silang naging ilaw niya noon hanggang muling matanaw muli ang liwanag. Bakit hindi sumama si daddy? Naku, masakit ang bewang at likod ng daddy mo. Mabubugnot lang din yon sa haba ng biyahe. Mas masaya sana kung sumama siya eh. Tawagan natin mamaya at konsensyahin mo. Tawa na ng ginang na muli pa siyang hinalikan. Nauna na si Benedict sa loob upang halungkatin ang dinala ng ginang. Ilang sandali pa ay sumunod na rin sa kanyang mag-ina. Nagkwento pang ginang tungkol sa kapatid niyang nasa ibang bansa. Tahimik lang naman na nakikinig si Seska habang tumatango-tangong ulo. Mahal niya rin ang kuya niya na tinanggap din siya, kagaya ng mag-asawa. Sa susunod na punta ko, sisiguraduhin kong kasama ko ng daddy, Seska. Dapat lang, mommy. Bukang hindi niya naman yata ako na-miss eh. Sa totoo lang, merong sadyang ginang sa anak kung kaya siya bumaba. Narinig niya mula sa asawa ng panganay na anak ng mga Barcelo ay nakataktang makipag-fixed marriage na. Doon nila naisip na oo nga pala, tumatanda na rin ang kanilang anak kaya dapat na magkaroon na rin ito ng pamilya. Sinabi rin ni Conrad na panahon na rin siguro para hanapan ang magiging asawang kanilang anak. Magandang anak nila, talented. Kung kaya malamang ay maraming magkaka-interes din dito. Kailangan niya makausap ng tungkol doon ng anak kung anong masasabi niya. Hindi naman din pwedeng habang buhay na magiging mag-isa ito. Kailangan itong magkaroon ng sariling pamilya na matatawag niyang sa kanya talaga. May dugo niya at punong-puno ng pagmamahal. Hindi naman nila pwedeng gawing iset up si Seska ng date. Kailangan ito ng kusang pipili ng lalaking kanyang mamahalin. Hindi rin habang panahon na nariyan sila. Matanda na sila at hihina. Ayaw nilang maramdaman ni Seska na muli siyang mag-iisa kapag wala na sila. Seska, try this. Hinugasan ko na yan. Hain ni Benedict ng fresh strawberry fruits na nakalagay sa maliit na mangkok. Natawa si Seska sa trato ni Benedict sa kanya sa harap ng ina. Ginagawa siya nitong bata na kailangan dulutan pa. Bakit ka natatawa? Hindi lang naman batang kumakain yan. Tingnan mo ko. Ana pa ng lalaking kinagat ng hawak niyang prutas. Sinunod ni Seska ang utos ng manager sa kanya habang nag-iiling sa pagiging madaldal ng manager. Salitan silang tinignan ng ginang. Kumikinang ang kanyang mga mata nang makita kung paano tignan ni Benedict ang kanilang anak. Hindi siya maaring magkamali doon. May ibang nararamdaman ng lalaki para sa dalaga. Parents always wanted to entrust their children to someone who knew them well. At sa tingin niya, papasa sa kriteria na yon, ang lalaki. Isa pa kilala na nito si Seska. Mukha rin naman siyang gentle and tolerant. Naintindihan nito sa lahat ng season ng anak. Ano, fresh hindi ba? Siyempre mami kung may dala. Fresh talaga yan. Nagkatawanan ng dalawa, nakitawan na rin ng ginang sa kanila. Sa sandaling yun, nagbago ng isip niya na hanapan ng magiging kadate ang anak na maaring magustuhan niya at kausapin ng tungkol doon. Hihintay niyang resulta ng dalawa na sa palagay niya ay hindi malabong magkagustuhan. Kailangan niya lang ito na mas paglapitin pa. Iho, may girlfriend ka na ba? Nasamid na si Benedict sa tanong ng ginang. Naku, wala pa po yun sa isip ko, tita. Kailangan ko pang magpayaman muna ng magpayaman. Muling natawa ang ginang. Nilingon ng anak. Itong si Seska, may alam ka bang natitipuhang lalaki? Napatigal si Seska sa kanyang panguya. Bahagyang namilog ang mga mata kay Benedict. Wala din po, tita. Sa totoo lang siyang idol ko sa pagiging single. Kung normal na araw lang yon, inirapan na siya ni Seska. Anong idol at single? Ang dami kaya nitong side chicks. Naku, kayo talaga.
Hindi pwedeng maghintay pa kayong tumanda. Maganda rin na magkaroon ng asawa at mga anak habang bata pa para naalagaan ninyo sila ng enjoy. Kapag matanda na masyado, sobrang late na noon. Nasa husto na kayong edad. Hindi pa ba dapat ay iniisip nyo na rin ang pagkakaroon ng sariling pamilya? Masayang magkaroon noon. Makahulugan na ni Benedict ni Seska na tiningnan. Lumamlam kasi ang mga mata nito, malamang ay naalala na naman ang gagong Natalio Barcelo na yon na hindi alam ang buong pagkatao. Kung masama lang siya, sinuplong niya na sanang kumag sa mag-ina. Malaking iskandalo yon. Kasiraan ng pangalan ng lalaki, ngunit iniisip niya pa rin doon si Seska. Hamo tita, maghahanap na kami nitong si Seska na magiging kadate. Si Benedict mismo nagluto ng Spanish food na nagustuhan ng ginang pagsapit ng hapunan. Naku, ang sarap mo namang magluto, iho. Ready ka na talagang mag-asawa niya? Tsamba lang po yan, tita. Tugon ni Benedict na hindi pinansin ang huling sinabi nito. Hindi siya manhid. Nahalata niya na parang nirereto siya ng ginang kay Seska. Nagpapakitang gilas lang ako sa inyo. Tawa ni Benedict na nilingon na si Seska na magana na noong kumakain. Kung nitong mga nakaraan ay halos ayaw nitong tumikim ng pagkain. Iba ngayon, marahil ay dahil nandun ang ina. At ayaw nitong mag-alala sa kanya kapag nakitang wala siyang ganang kumain. Iho, walang tsamba sa masarap. Bakit ayaw mong maniwala? Ganyan yan, mommy. Napaka-humble, down to earth. Puri pa ni Seska na para ba kung magsalita, walang heartbreak na pinagdadaanan. Nakisali pa talaga ito sa pang-aasar. Ayaw tanggapin na masarap talaga siyang magluto. Lahat naman kasi sa'yo masarap kahit hindi, Seska. Sagot ni Benedict na pinanliitan ng mga mata ang dalaga.